intensified operations laban sa mga natitirang pogo sa bansa. Ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Gilbert Cruz, Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Yusek Cruz, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa mga nanonood po at nakikinig ng programa natin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Hingi po muna kami ng datos kung ilang POGO hubs na po ang tuluyan ng naipasara sa ngayon at ilan pa po ang patuloy pa rin ng operasyon base po sa inyong monitoring. Sa ngayon po, meron na lang po tayong natitira sa record po ng PAGCOR na mga 20 na lang po na hinihintay na lang po natin totally magsara, yung kulang-kulang 20. But yung mga tinitignan po natin, yung minomonitor po natin na mag-ooperate po despite the pronouncement of yung ni Presidente, meron pa po tayong mahigit nasa 150 plus pa po yung minomonitor natin. Ito po yung mga sinasabi natin, yung mga nanggaling sa malalaking poguhan na ito po ay nag-turn into a smaller scale POGO operation. So yun po yung mga minomonitor natin at yung ibang lumipat po doon sa mga maliliit na resort, mga condominiums, sa mga gated houses. Yun po yung mga ibang tinitignan pa natin. Yusek, dito po sa mga natitirang POGO na nag-ooperate, ano po ba yung mga hakbang ng mga otoridad, kabilang din po ang PAOC, para po mapilitan silang itigil ang operasyon ng mga ito? Ano po dito, ang directive po ng ating butihing presidente is magtulong-tulong po ang lahat. Ito po ay magiging whole of government approach, ibig sabihin yung lahat po ng law enforcement agencies, to include po yung DOJ, yung DILG, yung pong DND, SWD. Magsasama-sama po yan para tugunan po yung problema ng mga naiiwan na mga POGO operators. At hindi lang po yung mga POGO workers o yung mga POGO operators ang tinututukan natin dito, but of course pati rin po yung mga madi-displace na mga Pilipinos na mawawalan po ng trabaho. Sinabi rin po ng ating presidente na tingnan mabuti yung mga kababayan natin na mawawalan ng trabaho at siguraduhin na magkakaroon po sila ng mga alternative jobs kung sakali kung sila ay mawala dito sa mga POGO activities na ito. Ano naman po ang update sa mga balitang di umano'y nag-ooperate pa po na ilang POGO sa mga mas tago at maliliit o yung mga guerrilla operation? Sino-sino po ang involved sa operasyon ng mga ito? Totoo po yun. Siyempre, yung mga nirate po natin na mga malalaking poguhan, pupunta po yan sa mga much smaller version na POGO operations. So yan po ay magkukubli sa mga resorts, sa mga condominiums, sa mga gated houses, subdivisions. At ayun ho yung nakamonitor tayo ngayon. At yan ho talagang siguro after nitong year na to, starting yung first week po nung January next year, i-operate na po natin yung mga yan. Yusek, ano naman po yung plano ng pamahalaan sa mga infrastructure at buildings ng mga POGO hub na magsasara? Pakikinabangan po ba ito ng pamahalaan o ang ilan ay kailangang i-demolish? Hindi po. Tinitingnan po natin kung pwede pa po natin ma-report po ito. Kasi kagaya po yung isang building na nahuli po natin sa parte ng Pasay sa Metro Manila. Actually, ginagawa house ng mga foreigners na nakukuha natin. Gayun din, ang DSWD, ginagamit din po nila ito para naman po dun sa mga nare-rescue na mga split children dito sa Metro Manila. Okay. Sa usapin naman po ng deportation, mayroon pa po bang mga nakatakdang ipa-deport na mga naaresto sa inyong mga operasyon? Meron pa po. Actually, marami pa po yan. Sa ngayon ho kasi meron pa po kami mga 400 na nandun pa po sa aming halfway house. At
kaninang madaling araw, meron po yata tayong pinadeport na another batch. So, just this month alone, nakapagpa-deport po tayo ng kulang-kulang 250 na mga foreign nationals. At may mga susunod pa po. Yusek, hingi na rin po siguro kami ng update sa pakikipag-ugnayan ninyo sa DSWD sa tinatawag na POGO babies o yung mga anak ng mga ipinapa-deport na foreign POGO workers. Opo. Sa ngayon ho kasi meron kami mga 24 na mga POGO babies nating tinatawag. At ito po ay sinusuportahan ng PAO pagdating po sa kanilang pangangailangan. Even po yung hospitalization ng mga bata pag nagkakasakit po, kami po yung tumutulong dyan. So, yun nga ho, nakipag-coordinate na rin kami sa DSWD para naman po mabigyan natin kasi hindi naman ho pwedeng puro gano'n na lang po ang gagawin natin, puro suporta pagdating sa panggatas, pang-pampers, saka yung mga pambayad sa renta. Pero, siyempre, para kailangan mabuhay po, magkaroon ng kabuhayan yung pamilya o yung nanay para naman po ipantustos niya sa paglaki ng bata. So, yun ho ang tinitingnan natin. Kaya, nakikipag-coordinate po tayo sa DSWD. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Opo, sa darating na mga araw po na linggo, mag-intensify na po yung ating operation labang po sa mga illegal na POGO, yung mga rogue POGOs, yung mga POGO po na hindi na talaga susunod, kundi magiging operation na lang sila. So, hinihingi na lang po namin kung matulungan niyo po kami sa pagbibigay ng impormasyon at para ho agad nating mahuli o mabigyan ng aksyon yung mga magiging problema po dito sa naidinudulot po ng mga POGO operation na ito. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Gilbert Cruz, Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Opo, thank you po.